Guni-Guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Elaine ay isang batang babae na lumaki sa syudad. Kaya sabik na sabik siyang magbakasyon sa probinsya. Nagpasya ang kanyang mga magulang na pumunta sa bayan ng San Andres, kung saan nakatira ang ibang kamag-anak ng mama ni Elaine. Tahimik kasi ang lugar at kilala ito sa mga magagandang tanawin at sariwa pa ang hangin dito. Kaya dito naisipan ng kanyang mga magulang na magbakasyon ng ilang araw. Sa kanilang pagdating ay mainit silang sinalubong ng kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan ng mama niya. Masayang masaya ang mga ito. Si Elaine naman ay tuwang-tuwa. Matagal na niya kasing gustong magbakasyon sa probinsya. Dahil excited na si Elaine na makita ang paligid ng probinsya, ay inaya siya ng pinsan ng mama niya na maglakad-lakad. Habang naglalakad sila sa mga kalye ng bayan, nadarama niya ang sariwang hangin at napakaraming magagandang bulaklak ang namumukadkad sa paligid. Habang naglalakad sila ng pinsan ng mama niya, ay may mga nadaanan sila mga tao na nag-uusap. Mahihina ang mga boses nila, kaya lumapit sila sa mga nagkukumpulan. Narinig nila na may nawawala raw na dayuhan. Sinabi ng isang matandang lalaki, marahil daw ay kagagawan ito ng aswang. Palagi raw may nawawalang dayuhan pag ito ay nagpupunta sa kagubatan. Hindi naniniwala si Elaine sa kwentuhan ng mga tao. Pinagtatawanan niya ito. Palibhasa, lumaki si Elaine sa syudad. Ang mga kwentong ganito para sa kanya ay gawa lamang ng mga tao. Hindi dapat ito siniseryoso. Habang nagkikwentuhan ang mga tao, ay nagpasya si Elaine na hindi na makinig at nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad. Sa 10 oras ng gabi, nagpasya ang pamilya ni Elaine na magsiga sa likod ng kanilang bahay. Nagtipon-tipon ang mga kamag-anak at kaibigan ng mama ni Elaine. Masaya silang nagkikwentuhan, ang iba ay nagdala ng masasarap na pagkain. Ngunit habang nagkakasiyahan sila, ay may isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Sinabi nito na mabuti at nandito kayo, kailangan ninyong mag-ingat. Maraming aswang ang naglipana sa paligid at madalas nilang target ang mga dayuhang tulad nyo. Sa sinabi ng matanda ay natakot ang mga magulang ni Elaine. Ngunit si Elaine ay sa halip na matakot ay naging curious pa sa sinabi ng matanda. Sinabi niya sa matanda na baka nanloloko lang daw ito. Bakit hindi daw nila puntahan ang mga aswang? Habang sinasabi ito ni Elaine, ay tumatawa pa ito at may halo pa itong pang-aasar sa matanda. Ang mga taong kasama nila ay nagtitinginan at nag-aalala. Sa kabila ng babala ng matanda, nagpasya pa rin si Elaine na maglakad-lakad sa kagubatan. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang mga puno ay tila may mga anino na nagmamasid. Naramdaman niya ang kakaibang presensya, ngunit hindi siya natakot. Hindi dapat ako matakot, ang sabi niya sa sarili. Sa kanyang paglalakad, nakatagpo siya ng isang magandang ilog. Umupo siya at nagmuni-muni. Ngunit sa likod niya, may isang matangkad na anino na nakatingin sa kanya.
Nang lumingon siya, nakita niya ang isang napakagwapong lalaki na may mahabang pangil at mapupulang mata. "Magandang araw sa'yo," ang sabi ng lalaki. "Anong ginagawa mo dito sa aming teritoryo?" "Nagbabakasyon lamang ako. Wala akong masamang balak," ang sagot ni Elaine. Ngunit habang nagsasalita si Elaine ay natakot siya. "Sumama ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ang tunay na kagandahan ng lugar na ito," anyaya ng lalaki. Nakaramdam ng matinding takot si Elaine, ngunit kailangan niya maging matapang. Pakiramdam ni Elaine ay parang humihila sa kanya na sumama kahit na ayaw ng isip niya. Habang naglalakad sila, napansin ni Elaine na napapalibutan sila ng mga kakaibang nilalang. Ang mga ito ay may mga mahabang kuko at mga mata nila ay nagliliyab sa dilim. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari. "Saan tayo pupunta?" ang tanong niya. "Sa aming tahanan, doon mo makikita ang tunay na anyo ng kagandahan," sagot ng lalaki. Maya-maya lang, naramdaman ni Elaine na may mga kamay na humahawak sa kanyang mga braso. Hinihila siya. Dito niya naisip ang mga kwentong narinig mula sa mga tao. Tumakbo siya pabalik, ngunit ang mga aswang ay mabilis at hinahabol siya. Sa kanyang pagtakbo, naisip ni Elaine ang kanyang mga magulang at mga kaibigan. Kailangan niyang makaalis at makabalik sa kanila. Dahil sa kanyang tapang at determinasyon na makaligtas, naghanap siya ng isang madilim na bahagi ng kagubatan. Habang nagtatago siya, may nakita siya mga tao na naglalakad sa loob ng kagubatan. Lumapit si Elaine at sinabi niya sa mga ito na hinahabol siya ng mga aswang. Nagtulong-tulong ang mga tao upang makahanap ng ligtas na daan palabas. Sa wakas, nakalabas sila sa kagubatan at nakabalik sa bayan. Pagdating ni Elaine sa kanilang tahanan, agad siyang niyakap ng kanyang mga magulang. Alalang-alala ang kanyang mga magulang nang makita siya. Kwento ni Elaine kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng kagubatan, at sinabi niya sa kanyang mga magulang na totoong may aswang. Sinabi pa ni Elaine na kung nakinig lamang daw siya sa matanda ay hindi mangyayari sa kanya ang nakakatakot niyang karanasan. Ito ay isang paalala sa kanya na hindi lahat ng bagay ay dapat ipagsawalang bahala. Mula noon, naging mas maingat siya sa mga kwentong naririnig at natutunan niyang magpahalagahan ang mga aral ng mga matatanda. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.